Rendon Labrador pinuna si Diwata dahil sa paglafang ng tuyo. Naglabas na naman ng mga komento si Rendon Labrador, isang kilalang motivational speaker at social media personality, laban sa content creator na si Diwata o Deo Balbuena, na kilala rin sa kanyang pagiging viral SN owner. Ang bagong isyu ay kaugnay ng mga posts ni Diwata sa social media, na agad tinutulan ni Rendon. Lalo na't mayroon siyang mga opinyon hinggil sa plano ni Diwata na tumakbo sa darating na 2025 midterm elections. Si Diwata ay magtatangkang maging 4th nominee ng Vendors Party List sa mga susunod na eleksyon. Ngunit marami sa mga netizens at mga personalidad sa social media ang hindi sang-ayon sa kanyang kandidatura. Isa na nga si Rendon sa mga kritiko ni Diwata. At hindi siya nagdalawang isip na iparating ang kanyang opinyon patungkol dito. Matapos lumabas sa social media ang isang post ni Diwata kung saan ipinakita niya ang pagkain ng tuyo, agad itong binanatan ni Rendon sa kanyang sariling Facebook page. Sa bagong post ni Rendon, ipinost niya ang isang larawan ni Diwata na may caption na, "Diwata, hindi maarte dahil kumakain ng tuyo." Ang caption na ito ay nagbigay daan para muling magbigay ng opinyon si Rendon, na hindi matanggap ang ipinapakitang image ni Diwata bilang isang public figure. Ayon kay Rendon, hindi raw ganon kadali ang pagiging isang kandidato sa halalan. At hindi basta-basta ang pagsikat sa social media kung ang pinapakita lang ay mga simpleng bagay tulad ng pagkain ng tuyo. Ini-repost ni Rendon ang nasabing larawan ni Diwata at binanatan siya ng mas matindi. Tinawag niyang kampanya ang simpleng pagkain ng tuyo at sinabi, "Diwata, akala mo ba mananalo ka sa pagkagat-kagat lang ng tuyo? Saan kaya napulot ni Diwata campaign manager niya?" Halata ang sarcasm ni Rendon sa kanyang pahayag, na ipinakita ang kanyang pagtuligsa sa ginagawang public stunt ni Diwata. Sa pananaw ni Rendon, tila hindi ito ang tamang paraan para magpakita ng kredibilidad bilang isang kandidato. At ang paggamit ng simpleng pagkain ng tuyo bilang simbolo ng pagiging hindi maarte ay hindi sapat upang makuha ang tiwala ng publiko. Marami namang mga netizens ang nagbigay ng reaksyon sa post ni Rendon. Ang ilan sa kanila ay sumang-ayon sa sinabi ng motivational speaker, na nagsabing hindi sapat ang mga paandar na ito para makuha ang suporta ng mga tao. Ayon sa kanila, ang mga kandidato sa eleksyon ay kailangang magpakita ng mas malalim na kahandaan at kredibilidad. At hindi lang ang pagpapakita ng simpleng pamumuhay upang magmukhang malapit sa masa. Samantala, mayroon ding mga taga-suporta ni Diwata na pumalag sa mga komento ni Rendon. Ayon sa kanila, walang masama sa pagpapakita ng pagiging grounded at hindi maarte, at maaaring bahagi lang ng personalidad ni Diwata ang pagpapakita ng mga simpleng bagay tulad ng pagkain ng tuyo. Para sa kanila, hindi lahat ng kampanya ay tungkol sa mga matataas na plataporma o grand gestures. Ang mahalaga raw ay ang pagiging tapat at totoo sa mga tao. At ito ang ipinapakita ni Diwata sa pamamagitan ng kanyang mga post. Sa kabila ng mga batikos at komento mula sa iba't ibang panig, si Diwata ay nagpatuloy sa kanyang mga plano para sa kandidatura. Ayon sa kanya, ang simpleng mga gawain at pagiging relatable ay nagiging daan para mas makilala siya ng mga tao. Hindi rin niya pinapalampas ang mga bashers at patuloy na ipinapakita ang kanyang mga opinyon sa social media, kaya't hindi nakapagtataka na patuloy siyang nagiging laman ng mga usap-usapan. Ang isyong ito ay nagpapakita lamang ng matinding kompetisyon sa social media at sa politikal na arena. Sa mga susunod na buwan, tiyak ay mas marami pang mga komentaryo at opinyon ang lalabas hinggil sa mga magiging kandidato sa 2025 elections. Si Diwata, tulad ng ibang personalidad, ay patuloy na nagpapakita ng kanyang karakter at pananaw sa pamamagitan ng kanyang social media posts, na syempre ay magiging sentro pa ng maraming reaksyon mula sa netizens at iba pang mga kritiko.